mga ka-EA. So for today's video, eto nga, so maganda nga ang pasok ng taon sa atin. So nakita nyo na siguro sa post natin sa Facebook page at mismong intro natin dito sa ating content for today's vlog. Ayan, so kahapon Thursday morning, meron tayong nasalihan na pooling, which is training talaga yon ng BBCM. Pero yung pooling na sinalihan natin, yun yung club ni Madam Teresa na TDFC. Ayan, so combine yan dito sa lugar namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa lahat ng member ng TDFC. So kagaya ng plano, biniyak ko na yung mga iba nating ibon para makapag-participate na rin tayo sa BBCM. So dalawang BBCM tapos dalawang SJDM RPA combined MMFC. Ayan. So ang naging senaryo, etong dalawa natin na ibon, ayan, mga Javier Leyte line natin, si Chocolab, kinabig na natin ng BBCM, pati to si Yasha. Ayan. So ang naging siste, nakapanalo. Ayan, para sa unang pasok, para sa pagpasok ng taon, January 3 kahapon, nag-first siya ng YB category at ng second naman ng off color category sa pooling. Ayan. Ang galing! Ang galing! Nakabawi ng bahagya si Chocolab. Nag 1,201 ang kanyang speed kahapon. Ayan. So meron tayong konting napanalunan na papremyo. Ayan. Which is gagamitin din naman natin dahil bukas ay fan-race naman ng club ni Madam na TDFC. Ayan. So meron tayong possible na tatlong kategory na pwedeng salihan doon, kasi pwede rin siya sa young bird, pwede siya sa old bird, at pwede rin siya sa off color. Young bird in terms na totally na naka BBCM siya na ring, pero sa club kasi ni Madam Teresa, basta naka any series ng SDR South 2024 is pasok na sa South na young bird category ni Madam. Ayan. So sasali tayo doon. So malamang yung napanalunan natin na premyo, doon din talaga masasaid yung pinaka nakuha natin. Pero ganun pa, at least para lumabas, pre-entry na. Ayan. So kagabi napakalakas ng ulan. So ngayon ko lang nilabas itong mga pinapatuyo na buhangin. Actually second batch na yun. Yung first batch kasi is meron na tayo dito sa ilalim. Ayan. Kasi nalalapit na yung ating breeding season for Team South natin. Ayan. So mapapansin nyo mga kalapatids na kukulay kalawang yung ating mga patubigan. Kasi nga nilagyan natin na All Herbs Probiotic. Ayan, no? Ayan, may order na tayo nito sa Pangasinan. Ayan. Ito hindi pala to All Herbs. Old ano ko pala to. Old na lalagyan. Ito talaga yung All Herbs Probiotic. Ayan, no? Tapos itong tatlong galon. Yan, mga probiotic natin yan. Ako, ma-pressure na yung pinakaloob. Kailangan pala mapasingaw ko na to. Baka mamaya biglang magsisabog eh. Ayan, pasingawin na lang natin. Kasi hindi pa pwedeng hindi sila sumingaw. Pag nalimutan natin yung pasingawin, pwedeng pumutok. Yan, ito yung feeds na naka-ready natin. Magmimekos-mekos tayo mamaya. Tapos yung mga young birds na nakawalay natin, yung dalawa meron na may-ari, isa na lang bakante. Ganon din dito. Ayan, mga lahi pa rin to ni Chocolab. Ayan, mga pinaposter lang natin dito sa mga breeder natin na to. Ayan, halos wala na nga ako nakakasa dito, pero naging system, meron tayong mga pinagpapares or pinagtatabi na mga breeder natin. Ayan, lalo na dito. Ito, ayan, andito na yung ibon galing kay Sir Dennis Palma, yung unang-una nating nakuha sa kanya, Old Line Victor Lim. Ito rin yung tatay no 2 times sa Pari, 1 time Santa Ana na pinalipad natin sa tropa. Yan. Tapos ito naman yung Dilema. Ayan, may pasok na rin to ng Peter 2. Ayan. Tamang ganyan muna sila. Plano ko nito, paparisin ko na February. Halos sabay-sabay na. Ito naman yung team of color natin. Yan. Shoutout kay Sir Michael Tolentino. Ito na, pakakasa ko na to. By February, sabay-sabay na. Ito medyo lugon pa kasi. Pero patapos na to. Yan, ubra na to. Maganda na rin yung droppings nito. Yan. Ito yung lola ni Chocolab mismo. Tapos yung tatay ni Chocolab nandito sa ilalim. Binalik ko na naman sila dito. Kasi nga, na-stress nga ako dahil meron nga ako nagawang mali. Yung breeder natin na hindi ko ina-expect na hindi na babalik. Natuluyan, nawala.
Actually, batcher naman yun, pero nakakapagtaka lang, ba't hindi siya nakauwi. Pero Strisen kasi talaga yung ibon na yun. Ito yung rektang tatay ni ni Chocolab natin. Ayan lugon pa siya eh. So, abutin pa ng 2 months siguro to bago natin pwedeng i-partner. Pero yun nga, medyo bitin na rin ako sa hen. Kaya wala na tayong maipapares sa kanya. Pero itong inbreak na to, na galing kay Sir Junboy Kabahog, ipapares ko yan dito sa Jersey. Yan. Antayin ko lang na magkaroon ng bakanteng pwesto dito. Tsaka ito medyo lugon pa naman din kasi. Siguro baka mid-February to or first week na March siguro. 75 years later. So ito mga kalapatids, yung ibibigay natin sa mga warriors natin. Pliers tsaka breeder na rin. So 2 times a week ako nagbibigay ng mekos na ganito. Ayan. So ito nabili ko lang sa Shopee. 5-in-1 mix. Ayan. Mga pinaghalo-halo na ng mga powder supplement. Garlic oil na gagawin natin pang bind dito sa patoka. Ayan. Gugupitin lang natin to para magkaroon siya ng konting moisture para kumapit yung pinaka binder na powder na ilalagay natin. Tapos ito, actually electrolytes to. So ngayon hinahalo ko na rin siya dito sa mismo rekta sa patoka. Pero certain amount lang kasi mas applicable talaga to sa tubig hinahalo. So ano to ay gagi. Multivitamins plus amino acid plus electrolytes yan. So hindi naman magiging masama kung i-apply natin siya dito kasi ganun pa man. Oral pa rin naman na supplemento or vitamins kaya wala naman magiging possible problema kung gagawin natin yung ganung option. Ayan. Ayan. Actually naglagay na ako ng pakonti-konti. Iba naninibago pa. Kasi halos 2 weeks pa lang naman din ako naggagamit ng ganito. Kaya yung observation monitoring natin sa development ng ibon, hindi pa ganun ka yung progreso. Ayan. Pero kinakain naman nila yung mga feeds. Ayan, sana maging epektibo itong mga bago natin sinusubukan. Especially dito sa mga flyer natin. Ayan. Ayan, pasukan na yung mga pinakawala natin. Nagpakawala lang ako ng mangilan-ngilan na ibon. Tapos yun nga, yung breeder na nakawala. Nung mga nakaraang araw, dito lang naman siya namalagi. Hanggang sa sumunod na araw, ng pagsikat ng araw na sumunod, bigla na lang nawala. Backcheck talaga yun. Actually, lahat naman ng breeder na meron ako dito na lalo na nagsimula sa young bird, pinapabatcher ko. Yun nga lang talaga, nakakapagtaka. Ba't hindi siya pumasok dito sa Flyers Loop? Na-stress talaga ng tuluyan yun. Nag-post na rin naman din ako sa mga GC namin. Nagtanong-tanong ako. Wala daw napadpad sa kanila. So, nakapersoban pa naman yun. Kung sino yung possible na mapasukan niya or malop-bisita niya, sana PM ako. No? Maibalik sa akin yung breeder na nawala. Ayan. Nakapersoban yun tapos naka-pink na ring band. Blue bar. Medyo lugon-lugon pa yung kak na yun Yun. So sad to say, pero pag hindi nakabalik at hindi talaga totally naisole, wala tayong magagawa. Yan